Hoy, Dre, labas ka nga muna dyan. May chika ko sa'yo, girl. Gigil na bungad ni Kiang sa kaibigan. Oh, ano ba yan, Kiang? Ba't sobrang gigil ka? Kasi may namita kong lalaki kanina dun sa palengke. Nabangga niya ako, girl. At ang gwapo niya. Tapos, niyaya niya ako mag-coffee. Oh, tapos sumama ka naman kaagad. Kasi naman ang gwapo tsaka ang bango. Alam mo, girl, nakinig talaga siya sa akin. At alam mo yun, walang hesitation sa pakikinig niya sa akin. Ramdam ko yung feeling na may gusto siya sa akin. Hoy, asumera ka. Sinabi niya bang gusto ka niya? Huwag kang assuming dyan, mamaya masasakpan ka na naman. Naalala ko yung dati kay Jerome. Naku, feel na feel mo din yun. Yun pala, yung pinsan mo naman si Shelly yung gusto. Di ko naman yung kilala eh. Like, dun lang talaga kami nakita. At saka girl, may coaching mag-aara yung gwapong lalaking yun. Hoy, Kiang, paa sa lupa, okay? Yan na naman tayo sa mga fantasy mo eh. Uy, ang harsh mo naman sa akin, ba't ka ganyan? Nako, hindi naman ako harsh sa'yo. Kaya lang, ilang beses ka na kayang umiyak dahil sa ganyan. Ilang beses ka nang umasa, tapos wala rin naman, diba? Sabagay. Pangit ba ako, Dre? Hindi ka naman pangit. Sadyang hindi pa siguro pinanganak yung lalaking para sa'yo. Naku, apakawalang yaman mo talaga, Dre. Kitang seryoso na ang mga sinasabi ko. Good time mo na naman ako. Ay, kunin ko na nga lang muna sa pwesto ko yung cellphone ko. Kinuha niya kasi yung number ko. Baka mamaya mag-text pa yun o di kaya yung mag-chat. Ay, di sige, go. Bilisan mo na. Baka mamaya tumawag na yung Prince Charming mo. Mahirap na. Dre! Pasigaw niyang tawag sa best friend. Hoy, Kiang, magunos dili ka nga. Ang ingay mo, ano ba kasi yan? Dre, dali. Tingnan mo yung natanggap ko na pera. 350,000. As in 350,000 pesos. Dre, bakit kaya ang laki nito? Kanino ba naman kasi galing ang pera yan, Kiang? Kasi nga, diba? Kanina nga, nabangga ko yung gwapong lalaki. Tapos sabi niya, hihingi niya daw yung number ko. Hoy, Kiang, nagpapabayad ka na ba para magkapera lang? Hoy, Kiang, masama yan ha. Hindi matutuwa si tatay niyan, Kiang. Napakawalang hiya mo talaga. Gagawin mo pa akong escort girl eh. Hindi nga. Kasi nga, babayaran niya dapat yung isda ko kanina sa bilao ko. Kaya, hiningi niya yung account number ko dito sa online. Hindi ko naman alam na ganito pala kalaking ipapadala niya sa akin. Hoy, Kiang, isoli mo yan. Nakakatakot kaya? Baka mamaya kasuhan ka or i-post sa social media. Alam mo yon? Tawagan ba siya, Kiang? Baka kasi nagkamali lang ng pindot. Oo nga, no? Mamaya ipakulong pa ako nun. Sabihin, hindi ko pa sinuli yung pera niya, diba? Sandali nga. Tawagan ko nga ito. Baka kasi dapat 350 lang yung ibibigay niya pero nagkamali siya ng pindot. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Teacher. Class, magkakaroon tayo ng immersion sa isang community sa liblib na barangay ng ating bayan kung saan nakatira ang mga kababayan nating mga Aita. So, what are we going to do there? Number 1, we are going to teach them the value of hygiene. I am going to group you guys into 4 and all of you will provide for your adopted family some hygiene kits. Yung grades ninyo for this activity will be your final grade for this semester. Okay?
Yes, ma'am. Kiang. Gastos na naman to para kay nanay. Ay, nako. Yes, Miss Kiang, may sinasabi ka ba? Napakapot na lamang ng ulo si Kiang nang marinig ang mga sinabi ng kanilang teacher. May ilang requirements din kasi siyang hindi na ipasa dahil na rin sa kakulangan ng finances para ma-provide ang mga pambili ng mga bagay na iyon. Kiang? Miss Karina Kiang Rodriguez. Mamaya after this class, I want to talk to you about certain matters. Ma'am, parang kakabahan naman ako niyang magsistay ako mamaya. Kompletong-kompletong pangalan ko eh. Ipapatawag niyo po ako sa dean? Ako ngang kakausap sa'yo, diba? Bilis mo namang mag-overthink. Usap lang eh. Mabuti nang malinaw, ma'am. Alam ni Kiang kung tungkol saan ang pagpapatawag ng kanyang teacher sa kanya. Hindi naman kasi gaanong matalino ang batang ito dahil mahirap rin ang kanilang pamumuhay. Medyo hirap din siyang sabayan ng mga pangangailangan niya sa kanyang pag-aaral. Dahil nga rin sa kahinaan sa utak ay kinailangan niyang mag-supplement ng iba't ibang mga bagay para lamang mahatak ang kanyang grado. Survival mode ika nga niya palagi ang kanilang buhay kaya siguro hindi rin masyadong nourished ang kanyang isipan. Ganun pa man ay naitatawid naman niya ang kanyang mga subject habang siya'y nag-aaral. Hindi man masyadong nag-e-excel sa kanyang academics ay madiskarte naman sa buhay ang dalagang ito. Pinalaki ng isang single mom si Kiang. Maagang naulila sa ama si Kiang kaya ganoon na lamang ang kasadlakan nilang naranasan dahil mahirap nga namang mawala ng ama. Mabuting tatay ang tatay ni Kiang. Dating tanod iyan sa kanilang barangay. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay ay nabuhay naman si Kiang na mahigpit ang kapit sa dignidad at sa pananampalataya. Laging bilin ang kanyang ama na maging truthful, honest, sa kahit na anumang ginagawa sa buhay. May nakakakita man o wala, panatilihing malinis sa mga kamay sa anumang korupsyon or dirty works. Matapos ang kanilang klase ay pumunta na nga si Kiang sa desk ng kanyang teacher para makapag-usap silang dalawa. Kiang, kamusta ka naman? Eto ma'am, hindi talaga okay. Pahirap ng pahirap ang buhay namin ma'am kasi yung lola ko yung nakatira sa amin eh. May sakit. Araw-araw pong umiinom ng maintenance kaya tulong-tulong din kami ni nanay sa pagpo-provide ng pangangailangan ni lola. Awa naman ho ng Diyos ay nakakaraos naman ho kami. Alam mo Kiang, naiintindihan naman kita. Kaya nga ba lagi kong tinatawag ang atensyon mo dahil ayoko rin namang bumagsak ka sa subject mo sa akin. Itong immersion. Kailangang makasama ka dito, Kiang. Kasi malaking hila sa grade mo pataas pag nakasama ka dito. O siya, para hindi ka na bumagsak, ako na bahala sa contributions mo. Pero ikaw ang maghahanap para ng pamasahe mo at allowance mo doon. Okay ba yun sa'yo? Naku ma'am, sobrang okay ho sa akin yan ma'am. Gagawan ko po ng paraan yan ma'am. Total tumutulong naman na ho ako kay nanay sa palengke. Maglalako na lang din muna ako ng isda ma'am para meron ho akong gagastusin sa immersion natin. Salamat po talaga sa chances na ibinibigay niyo sa akin ma'am ha. Okay lang Kiang. Alam mo kung mayaman lang ako na magpapaaral sa'yo. Kaso wala din naman ako eh. Pero at least ha, kakaunti na lang kakailanganin mo para masolve na yung problema mo sa subject ko. Sabay nang umuwi ang magkaibigang si Kiang at Melrose. Habang naglalakad pa uwi ay napag-usapan ng dalawang pagpapatawag sa kanya ng kanilang teacher. Kiang, kamusta? Anong sabi ni ma'am sa'yo kanina? Tanong ni Melrose. Yun nga, yung immersion. Yun na lang talagang pag-asa ko para makapasa ako sa subject ni ma'am eh. Tagilid ka na naman ba sa subject ni ma'am, Kiang? Oo eh. Alam mo naman, mahina ako mag-memorize. Hirap na nga ako mag-analyze sa mga tinuturo niya eh. Ay, ewan ko ba, ba't nga ba ako pinanganak ng ganito, no? Hirap na mag-isip eh. Mahirap pa sa buhay. Ano ba yan? Ano ka ba? Temporary lang naman yung mga hirap na pinagdadaanan natin, Kiang. Pasasan, ba't makakaraos din naman tayo sa kinasasadlakan natin ngayon? Huwag ka lang sumuko. At saka laban lang tayo sa buhay.
Ay ganito talaga pag mahirap eh. Kahit hindi na kaya, kakayanin pa rin kasi wala naman tayong choice. Pero alam mo Mel, kung tutuusin swerte na rin naman tayo no? Dahil kahit mahirap tayo, nakakapag-aral naman tayo. Meron nga talagang iba dyan na mahirap na nga, wala pang pampaaral. Sobrang sakit na yun sa isip at buhay Mel. Kaya pasalamat pa rin tayo sa Diyos na kahit papaano ay umuusad ang mga buhay natin. Mabagal man pero at least 'di ba umuusad. Nang makarating si Kiang sa kanilang bahay ay dali-dali na itong nagbihis ng damit at siya'y maglalako pa ng mga isda sa palengke. Ito ang daily routine ni Kiang dahil kinakailangan niyang tulungan ng kanyang nanay na mai-provide ang mga pangangailangan ng kanyang lolang may sakit. Pagdating sa palengke ay kumuha muna siya ng mga ilalakong isda sa pwesto ng kanyang nanay Lydia. Nahihiya man ay binanggit na rin niya ang kanyang kailangan para maipasa ang subject niya na nanganganib na hindi maipasa. Nay, may gusto sana akong itanong. Ano yon anak? Ano kasi Nay? Meron ho kasi kaming community immersion sa isang subject namin. Yung attendance ho namin dun sa immersion na magiging basehan ng grado namin para sa finals. Ano ho kasi Nay? Tagilid ho kasi ang grado ko sa subject na yun Nay. Bali yun na lang ho ang pag-asa ko makapasa. Ay naku Kiang, ang dami ko nang iniisip dadagdag pa yung pag-aaral mo. Alam mo na ngang mahirap tayo, hindi mo pa pinagbuti yung mga grado mo sa eskwela. Tinatry ko naman po Nay kaso mahina ho talaga ako Nay. Tinitigan niya ang kanyang anak na si Kiang dahil alam niyang nasaktan nito ang damdamin ng anak. Anak, pasensya ka na kung hindi magandang nasabi ng nanay. Marami lang kasi talagang bumabagabag sa akin Ang dami ko kasing iniisip. Sandali. Magkano ba kasing kailangan mo, anak? Nasa 1,000 ho. Si ma'am na ho magbabayad ng ibang bayarin ko Nay Bali yung mga gagamitin na lamang doon at yung mga project namin na iiwan sa adopted family namin. Iyon lang naman ho, Nay. Kailan ba yan? Sa makalawa po, Nay. May oras pa po para makapag-ipon ho ako. O siya, sige. Gagawan ko yan ng paraan, anak, ha? Opo, Nay. Salamat, Nay, ha? Naglako na nga si Kiang ng mga panindang isda ng kanyang nanay Lydia. Sa awa ng Diyos ay naubos naman ang mga paninda nito kaya natutuwa na rin si nanay Lydia. Sa tulong na ambag ng anak niya sa kanilang pamumuhay. Matapos magtinda ay uuwi na rin ang mag-ina at bago pa man sila tuluyang makauwi ay binibili na rin nila ang resetang gamot para sa kanyang lola Didang. Naglalakad lamang dalawa dahil iyon na rin ang kanilang bonding na mag-ina. Nak, igagapang natin ang pag-aaral mo. Kahit mahirap tayo, magsisikap ako para lamang makita kita makapagtapos. Dahil yun din naman ang gusto ng tatay para sa'yo. Opo, Nay. Pasensya na ho kayo, Nay, ha. Hindi ho ako katulad ng ibang bata na scholar. Alam ganun, matalino. Ginagawa ko naman ho ang best ko, Nay, pero alam mo yun, ang hirap mag-memorize ang pangalan na Lalo na yung mga bayani, geography at kung ano-ano pa. Alam mo ba, Nay, yung mga kaklase ko, ang bilis silang magtanda ng mga lessons namin. Pero ako ho, ay nako, bakit kaya ganito, Nay, ano? Sige lang, anak. Daig naman ang madiskarte ang matalino. Tsaka anak, ang importante, kahit yan na nga ang kaya mo, ang mabuting tao ka naman. Honest ka naman, hindi ba? Ay, syempre, Nay. Hindi ko pwedeng dungisan ng pinaghirapan ni tatay, ano? Mamaya imultuhin pa ako ni tatay kung hindi ko aayusin yung buhay ko. Pero alam mo, minsan, Nay, pag sobrang tagilid na talaga yung grades ko, nagagawa ko talagang mangopya. Pasensya na, Nay, Marahang hinila ni Nanay Lydia ang buhok ni Kiang. Ikaw talagang bata ka. Wag mo nang uulitin yung pangungopya, ha? Maliit na kasalanan man yan sa tingin ng iba, ay kasalanan pa rin yan. Magkasing bigat lang din yan ng mga nagnakaw ka.
Ay, grabe naman to si nanay. Ang harsh mo naman, nay. Bakit anak? Saan ba nag-uumpisa ang mga malalaking kasalanan, ha? Hindi ba't sa maliliit din? Kaya wag na wag mong mamaliitin yung pangungopya. Dahil yan ay magbumunga pa ng mas malaking kasalanan kung hindi mo pa yan ititigil. Opo, nay. Hindi na po mauulit. Mabait at masunuring anak si Kiang. Hindi man kasing talino ng iba ay busilak naman ang kanyang damdamin. Hindi kailanman nagpapasaway si Kiang sa kanyang magulang. Naging kaagapay siya ng kanyang magulang na kahit anumang hamon ng buhay sa kanila. Kiang was able to pass her subjects na muntik nang mabagsak dahil sa kakulangan niya sa mga requirements and thus was able to finish that scene well. Everything seems right. Motivated ng muli si Kiang for the next semester. But the unexpected happened. Her lola who has been long sick had a seizure at kinailangang muling dalhin sa ospital. Walang-wala na sila. Tinungo na nila lahat na pwedeng hinga ng tulong pero kung walang budget ay kulang na kulang din ang ibinigay. Hindi halos nakakalahati sa kinakailangan nila para sa kanilang bill or deposit para ma-ICU si lola. Hirap na ang mag-ina sa kanilang sitwasyon. Wala na halos silang malapitan para umagapay sa kanilang gastusin sa ospital. Nay, kulang pa rin pong nalikom ko na tulong eh. Hindi naman ho gaanong malaki ang nabigay nila kasi wala daw kong budget eh. Ay nako, paano kaya yan anak ano? Kaya nga ho na eh. Nilapitan naman na ho natin lahat. Anak, wala tayong choice. Anak, isang lana lang muna natin yung lupa at bahay natin. Walang-wala na kasi. Pero nay, yun na lang pong naiwan ni tatay para sa atin eh. Hindi bali anak, pwede naman ako mag-abroad at dahan-dahanin nating bawiin yung pamana ng tatay sa atin. Ay, nay, ako na lang ho mag-a-abroad. Titigil na ho muna ako sa pag-aaral nay para hindi ka na rin mahirapan sa pagpo-provide ng mga pangangailangan ko. Total na pwede naman ho akong balikan ng pag-aaral ko anytime. Ako anak, pasensya ka at ganito ang buhay natin ha. Nay, ano ka ba? Sino pong may gusto nito? May mga bagay talagang hindi natin gustong mangyari nay pero nangyayari talaga. Hindi na ho natin yan control, nay, pero wala namang hamon sa buhay na hindi natin kakayanin, diba? Tayo pa ba, nay? Dami na nating napagdaanan eh. Ngayon pa ba tayo susuko? Ay, nako, kaya natin to, nay. Okay? Maraming salamat, anak, ha? Blessing ka talaga sa akin. Kahit wala na si tatay eh, andyan ka naman. Sobrang blessed ko talaga, anak. Ay sus, yan ka na naman nanay, dadrama ka na naman. Kiang brings light to any situation she and her mom are into. Hindi niya hinahayaang malungkot ang nanay niya kapag nakikita nitong medyo nalulumbay na pinapatawa niya ito para hindi na rin muling magdrama pa. Lumipas ang mga araw at nag-process na ng papeles si Kiang para sa pagtatrabaho niya as domestic helper sa ibang bansa. Naisang lang nga ni Kiang at Nanay Lydia ang kanilang bahay at lupa. Ito ang dahilan ni Kiang kung bakit kinailangan itong umalis ng bansa. Ang bahay at lupa na kanilang tinitirhan ay ang tanging alaala na iniwan ng kanyang tatay. Ayaw man nila itong isangla pero wala silang magawa dahil sa tindi ng kanilang pangangailangan. Habang nag-a-apply sa agency ay patuloy pa rin siyang naglalako ng isda sa palengke. Minsay, kasama niya rin ang kanyang best friend na dati niya rin kaklase. Hoy, Kiang! Kamusta ka? Totoo ba? Tanong ni Andrea. Ang alin? Na mag-a-abroad ka. Ah, yun ba? Oo eh. Wala na kasi akong choice eh. Ha? Bakit? Paano pag-aaral mo? Yun ang masakit eh. Kasi kinakailangan ko munang talikuran ng pangarap ko sa ngayon. Hay, hirap talaga ng ganyan, Kiang.
Alam mo Kiang, kung mayaman lang talaga ako, kahit ako na magbayad ng tuition mo, kaso wala eh. Hanap na lang kaya tayo ng AFAM Kiang, ano? Ano, sira ulo ka talaga. Uy, hindi naman ako sira ulo. Ano ka ba? Totoo naman yan, Kiang. Ang daming pamilyang nasalba ng pag-aasawa ng AFAM, ha? Ano ka ba naman, Andrea? Hindi naman kasi laruan yung mga AFAM o tigasalba ng mga buhay natin sakaling naghihirap tayo. Mamaya, tumayo pa si tatay sa hukay at batukan ako pag ginawa ko yan. May point ka naman talaga, Kiang. Kawawa din naman yung mga AFAM na ginagatasan lang ng mga kababayan natin. Correct ka dyan, Andrea. Kaya wag na wag manlalamang ng kapwa. Pag kasi ginawa natin yan, ako may karma din namang balik sa atin kung sakali. Mas mabuti ng magandang karmang bumalik sa atin kaysa doble-doble pa sa ginawa natin ang balik. At saka lahat naman ng hirap na dinadanas namin ngayon, may ginagawa ding darating para sa amin si nanay. Hindi man ngayon pero alam ko na darating din yung panahon. Darating din yung panahon. Aasenso rin kami. Alam mo, bilib din talaga ako sa tatag ng loob mo, Kiang. Sa kahit anong hamon ng buhay niyo. Siyempre, yan din naman kasi ang turo ni tatay sa akin, Dre. Tsaka, alam ko naman na maganda pa rin ang plano ng Panginoon sa akin at kay nanay. Kinakailangan lang talaga namin na maging tapat at patuloy na maniwala sa kanya. Hindi naman siya nagpapabaya sa mga nananampalataya sa kanya kaya laban lang tayo sa buhay, Dre. Ay, o siya. Sa tono ng pananalita mo ay mukhang tuloy na talagang pag-a-apply mo para makapag-abroad, Kiang. Wala na akong choice eh. Sige lang. Maaabot ko rin ang pangarap ko soon, Dre. Punong-puno pa rin ang pag-asa si Kiang kahit nasa kabila ng kanyang kawalan. May strain man sa pag-abot niya ng kanyang pangarap pero hindi pa rin ito nawawala ng pag-asa na darating ang panahon na wala nang hahadlang sa kanyang mga pangarap. Habang patuloy na naglalako si Kiang ay meron siyang nakasalubong na lalaki na tila ba nagmamadali. Tinignan niya lamang iyon dahil kapansin-pansin naman ang mukha nun. Gwapo at makinis ang balat. Hindi nga lang makita ang maayos ang mukha ng lalaki dahil nakamask ito at nakasombrero na may cover din ang mukha. Binalawala na lamang iyon ni Kiang dahil kinailangan niya pang mapaubos ang daladala niya mga isda. Nang pabalik na si Kiang sa pwesto ng kanyang nanay ay muli niya nakasalubong ang lalaki at ngayon ay nakabanggaan na ng talaga sila. May kaunting isda pang naiwan sa bilao ni Kiang kaya gano'n na lamang ang kanyang galit nang mahulog ang mga ito. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Miss, pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako. Meron kasi akong dapat puntahan ngayon. Eh kahit naman nagmamadali ka, eh hindi naman tama yung hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo eh. Alam mo bang pwede ko pa sanang ibenta tong mga isdang to? Eh ngayon hindi na pwede. Dahil nagkalasog-lasog ng katawan na to. Oh, tingnan mo nga. Sino pang bibili pa ganyan ng itsura? Tumulong na lang ang lalaki na kabangga kay Kiang na pulutin ang mga isdang nilalako nito at marahang tinignan ng dalaga na panay ang pagdadabog dahil sa nahulog ng mga paninda nito. Agad namang humingi ng tawad ang lalaki at inalok ang babae na samahan siya sa isang coffee shop malapit sa palengke para mabayaran niya ang paninda nito at makausap ito ng masinsinan. Nang makarating sa coffee shop ay pinaupo na muna ng gwapong lalaki si Kiang at saka ito kinausap. Ako nga pala si Roland. Galing ako doon sa may looban. Doon ako dumaan sa palengke papunta doon kasi mas mabilis pag doon ako dumaan. Ikaw, anong name mo? Napapaisip na kung ano si Kiang dahil sa sincerity ng gwapong lalaki na nakabangga sa kanya. Baka ito na nga ang knight in shining armor ko. Ang gwapo at ang bango. Parang mayaman. Natigilan na lamang si Kiang sa kanyang imahinasyon nang marinig ang tinig ng lalaki na nagsabi sa kanya ng, Miss? Natulala kasi si Kiang habang pinagmamasdan si Roland. Ano nga yun? Tinatanong ko kung anong name mo. Ay, sorry. Kiang. Tawagin mo na lang akong Kiang. Oh. Unique name, ha? So, matagal ka na bang naglalako ng isda?
Medyo. Simula nung mamatay ang tatay ko ako nang naging katulong ng nanay sa palengke kaya naglalako na rin ako para makatulong na maubos yung paninda niya araw-araw. Wow, ang galing mo naman. Sa tingin mo, magkano yung mga nahulog na isda mula sa bilao mo kanina? Babayaran na lang kita. Konti lang naman yun. Tsaka, pwede naman naming ulamin yun kung sakali. Uy, wag na. Madumi na yun Tsaka halos durog-durog na nga rin yun ang mga isda mo dahil sa pagkahulog kanina. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin kung magkano. Hindi na, nagsorry ka naman Meron ka bang online bank app? Kasi wala akong dalang cash Sige na, kahit bayaran ko na lang yung 1 kilo. Sige. Pinipilit mo Kailangan ko din actually ng pera kaso walang cellphone ko dito. Sige lang, bigay mo na lang sa akin yung number mo. Marireceive mo naman na din yan Nagsend na nga ng pera si Roland at patuloy pa rin itong nakipagkwentuhan kay Kiang hanggang sa malaman niya ang totoong estado sa buhay ni Kiang. Si Kiang naman ay kinikilig sa pagbibigay ng atensyon ni Roland sa kanya. Never in her life did a man paid attention to her and listened to her drama, kaya gano'n na lamang ang kilig na nararamdaman niya. Roland was such a nice guy then that he established a good impression kay Kiang kaya somehow ay nakagaanan din ang loob ni Kiang si Roland. Kiang found a new friend in Roland. Matapos ang tagpong yon ay bumalik na si Kiang sa palengke at umuwi na rin naman si Roland. Roland told Kiang that they will keep in touch. Total may number naman na siya ng dalaga. Dali-daling pumunta si Kiang sa kanyang best friend na si Andrea at pinagchismisan ang nangyari sa kanya at kay Roland. Hoy! Dre! Labas ka nga muna dyan! May chika ako sa'yo, girl! Gigil na bungad niya sa kaibigan. Ano ba yun? Ba't parang sobrang gigil na gigil ka? Kasi may namita akong lalaki kanina dun sa palengke. Nabangga niya ako, girl. At ang gwapo niya. Tapos, niyaya niya ako mag-coffee. Tapos sumama ka naman kaagad. Oo. Kasi naman ang gwapo at saka ang bango. Alam mo, girl, nakinig talaga siya sa akin. Alam mo yun? Walang hesitation yung pakikinig niya sa akin. Ramdam ko yung feeling na may gusto siya sa akin. Uy, asyumera ka. Sinabi niya bang gusto ka niya? Huwag ka kasing assuming dyan. Mamaya, masaktan ka na naman. Naalala ko pa yung dati kay Jerome. Feel na feel mo na nun. Yun pala, yung pinsan mo si Shelly ang gusto. Hay nako. Uy, hindi ko naman yung kilala Like, doon lang kami nagkita. Tsaka girl, may coaching magara yung gwapong lalaking yun. Uy, Kiang, paas sa lupa, okay? Yan ka na naman sa mga fantasy mo Uy, ito ang harsh sa akin. Ba't ka ba ganyan? Kiang, di naman ako harsh sa'yo. Kaya lang, ilang beses ka na kayong umiyak dahil sa mga ganyan. Ilang beses ka nang umasa. Tapos, wala rin naman, diba? Sa bagay. Pangit ba ako, Dre? Tanong ni Kiang. Hindi ka naman sa pangit, sadyang hindi pa siguro pinanganak yung lalaking para sa'yo. Sabay tawang sagot naman ni Andrea. Ako, apakawalang hiya mo talaga, Dre. Kitang seryoso ako sa mga sinasabi ko Minugugta mo na naman ako. Heist! Kunin ko na nga muna sa pwesto ko yung cellphone ko. Kinuha niya kasi yung number ko Baka mamaya mag-text na yun o mag-chat. Marahan ang tinungo ni Kiang ang kanilang pwesto at panaysigaw naman ni Andrea ng pang-aasar kay Kiang. Ay hala, bilisan mo ng paglalakad mo. Baka mamaya tumawag na sa Prince Charming mo. Mahirap na. Nang makarating sa kanilang pwesto ay dali-dali nang chinek ni Kiang ang kanyang cellphone at talagang napasigaw siya sa nakitang message sa kanyang cellphone. Tumatakbong muli si Kiang papalapit kay Andrea sabay pakita ang message sa kanyang cellphone. Dre! Pasigaw niyang tawag sa best friend. Hoy Kiang, magunos dili ka nga, ang ingay mo, ano pa kasi yan? Dre, dali! Tingnan mo yung natanggap ko na pera. 350,000?
As in 350,000 pesos, Dre. Ay, bakit kaya ang laki nito? Kanino ba naman kasi galing yung perang yan, Kyang? Kasi nga, diba? Kanina, nabangga ako no, sabi kong gwapong lalaki. Sabi niya, hihingi niya daw yung number ko. Hoy, Kyang, nagpapabayad ka na para magkapera lang? Hoy, Kyang, masama yan. Hindi matutuwa si tatay niyan, Kyang. Binatukan niya ng bahagya si Andrea. Walang hiya ka. Gagawin mo pa akong escort girl. Hindi nga, kasi nga babayaran niya dapat yung isda kanina sa bilao ko. Kaya hiningi niya yung account number ko dito sa online. Hindi ko naman alam na ganito pa kalakalay kayong ipapadala niya sa akin. Hoy, Kyang, soli mo yan. Nakakatakot kaya. Baka mamaya ikasuhan ka niyan or i-post ka sa social media. Alam mo yon? Tawagan mo kaya, Kyang. Baka kasi nagkamali ng pindot. Oo nga, no? Mamaya ipakulong pa ako nun. Sabihin, hindi ko sinuli yung pera niya, diba? Sandali. Tawagan ko nga to. Oo nga, no? Baka nga dapat 350 lang yung ibibigay niya pero nagkamali siya ng pindot. Tinawagan na nga ni Kyang ang number na nagpadala sa kanya ng pera. Matapos ang ilang ring, ay agad namang sinagot ng isang lalaki ang numerong at tinawagan ni Kyang. Hello po? Nakadikit rin sa tenga ni Andrea malapit sa kanyang tenga nang tumawag nga si Kyang. Yes? Kyang? Sagot ni Roland. Sir Roland? Tumawag ho kasi ako, sir, kasi ano... Bago pa man matapos si Kyang sa kanyang dialogue, ay pinunanan ni Roland ang kanyang tawag sa binata. Sir ba talaga? Roland na lang. Kinilig ng bahagya si Kyang, pati na rin si Andrea nang marinig ang boses sa kabilang linya na hindi na nga nito pinapahintulutan si Kyang na tawagin siyang sir nito. Ganun na lamang ang pagpipigil ng dalawa sa kanilang kilig. Sir, Roland, kasi yung perang pinadala mo? Oh, bakit? Kulang ba? Ay, hindi. Hindi mo yung kulang. Sobrang-sobra pa nga po yun 350,000 po kasing pinadala ninyo magkano lang naman ang kilo ng isda na inilalako ko? Oh? The money? No, hindi na. Tama yun. Di ba na-share mo sa akin na need mo mag-abroad para matubos lang yung bahay at lupa ninyo? Oh, yun ang sagot sa problema mo. Ipambayad mo yan sa sangla ninyo para hindi mo na kailangan pang mag-abroad. Hoy, Roland, ano ka ba? Hindi naman ganun kadali yun, ano? Hindi ko po matatanggap yung pera ninyo. Ibabalik ko po to. Hindi ko po to matatanggap. Tanggapin mo na yan, Kyang. Kailangan mo yan. Kung hindi mo matatanggap yan, kawawa naman yung mommy mo. As you work there, you wouldn't be able to monitor her health here and also your lola, diba? You won't see her for a long time pag ganun. May point naman po kayo kaso po ang laki po nito Pagtatrabahuin ko na lang po tong perang binigay niyo sa akin. Hindi ko po ito matatanggap na parang wala lang. Long before this call happened, talagang naghanap na si Roland ng babaeng mababayaran niya para magpanggap na fiancé niya sa harap ng kanyang parents. Bilang Chinese ay tradisyon na sa kanilang fixed marriage, lalo pa ang mga mayayamang angkan. Roland was already bound to marry a daughter of their family friend. Ngunit ayaw ni Roland yon. Roland has a girlfriend at mahal na mahal niya ang kanyang girlfriend. He wants to marry Joy, his longtime girlfriend. College pa lang sila when they became a couple. Tanggap ni Roland ang pamilya ng girl, and in fact, naiinip na rin ng girl kasi marrying age na rin silang dalawa pero tila wala pang plano si Roland na pakasalan siya. Little did she know that Roland has already laid out his plans for their marriage and to forfeit the arranged marriage for him and their family's friend's daughter. This is the only way Roland can decline the arranged marriage na pinaplano ng mga elders ng kanilang angkan for him. Ganito na lang, Kyang.
Magkita tayo ulit para mapag-usapan natin on how you can repay or work for me para sa perang na-send ko sa'yo. Okay? Kinikilig at napapatuloy si Andrea habang nakikinig sa usapan ni Kyang at Roland. Sige, Roland. I'll see you in time. Okay, doon lang ulit sa coffee shop na pinuntahan natin dati, Kyang. I'll meet you there in 2 days, mga 4 p.m., okay? Bye, Kyang. Salamat. Nang maibaba na ni Kyang ang cellphone ay nagtilian na ang dalawang magkaibigan at nag-assume na naman ang kung ano-ano. Kyang, sama mo ako. Uy, ano ka ba? Nakakaya, no? Kasi baka mamaya ay mandurugas pala yung taong yun. O di kayo may balak sa'yo hindi maganda, diba? Alam mo na, marami kayo masyadong mga mandurugas ngayon, besh. Kaya dapat isama mo talaga ako. Ay, nako. Sa bagay. Ganito na lang, besh. Para hindi naman nakakahiya. Sama ka, pero doon ka na lang sa kabilang table para hindi naman tayo masyadong halata. Alam mo yun? Sige, pwede naman din yan, Kyang. Sige, gano'n na lang ang gagawin natin, Kyang. Dumating na nga ang araw ng kanilang pagtatagpo at magkasama si Kyang at Andrea sa loob ng coffee shop para i-meet si Roland. Hi, Kyang. Kamusta ka? Eto, okay naman ako. Ikaw ba? Kamusta ka naman? Okay din naman ako. So, sige. Pag-usapan na natin kung paano ka makakabayad sa akin, Kyang. Kasi, I am in the middle of a very unfavorable circumstance. Yung pamilya ko kasi ay ipinagkasundo ako sa anak ng family friend namin, Kyang. Yung pera, pwede mong bayaran through a pretension. Magpe-pretend ka na fiancé kita. Buntis ka na, para hindi na nila ako ipagpilitan pa sa anak ng family friend namin. This is the only way that I can abolish their plan for me at sa anak ng family friend namin. Kyang, please agree on this. Iligtas mo naman ako sa buhay na hindi ko gusto. I don't love that girl, Kyang. Hindi naman ata maganda na maikasal ka sa taong hindi mo naman mahal, diba? Kaya please, Kyang, nagmamakaawa ako. Think of this, please. Hindi kita gagalawin at gagawin ko kung anong rules na naaayon sa ating dalawa, Kyang. I will not abuse or take advantage of you, Kyang. We will work on this with boundaries. Sandali. Roland, ha? Parang na-shock naman ako sa kondisyon ng pera mo. Baka naman pwede mo akong bigyan ng panahon para pag-isipan tong sinasabi mo sa akin. Kasi baka naman pag nabuko tayo ipakulong ako ng pamilya mo. Ay, ayoko talaga ng gulo sa buhay, Roland. Siyempre, hindi ko naman hahayaang umabot pa sa ganon, Kyang. I will protect you in every way possible para hindi rin mawalang friendship natin. Alam mo, Roland, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hindi naman kasi ganun kadali yung hinihiling mo kasi magsisinungaling tayo nito sa harap ng pamilya mo Hindi ko naman kaya magsinungaling kasi alam mo yun, laging sinasabi ng tatay sa akin dati nung buhay pa siya na pwede natin gawin lahat ng kasalanang maiisip natin gawin. Pero hindi natin mapipili ang mga consequences ng mga kasalanan natin. Kyang, I understand how you feel. It's just that this is my last chance to really get out of this mess. Wala na talagang ibang paraan para matigil ko ang kahibangan ng mga magulang ko. Ay. Okay, I get you. Pero, pwede bang bigyan mo muna ako ng panahon makapag-isip, Roland? Ayoko kasing mapahamak Kailangan ko talaga munang pag-isipan ng maayos kung hinihiling mo sa akin. Hindi na nga masyadong nagtagal pa ang pag-uusap ni Kyang at Roland dahil naging uncomfortable si Kyang sa pag-uusap at sa favor na hinihingi ni Roland. Habang naglalakad si Kyang at Andrea pa uwi ay napag-usapan muli ng dalawa ang hinihinging pabor ni Roland kay Kyang.
Narinig ko lahat yun, besh. Oh, so ano na? Kaya nga, Dre eh. Kasi naman, Dre, hindi naman ako sanay magsinungaling eh. At saka alam mo naman si nanay. Mamaya hindi pa tanggapin yung pera. Useless, diba? Ay, hirap din ano. Pero Kyang, pera na yun eh. Hindi ka na maghihirap sa ibang bansa para lang matubos mo yung nakasanlaan yung lupa. Kaya nga eh. Pero kasi naman, Dre, ba't kailangan magsinungaling? Oh, so anong gusto mo? Tutuhanin nyo? Kaya nga siya magbabayad, diba? Kasi nga, hindi madaling gawin. Tsaka, pareho kasi yan sa mga pinapanood natin sa TV, no? Totoo pala yung mga ganyan. Oo nga eh. Pero alam mo ba, naaawa ko sa kanya kasi mahirap nga namang matali sa taong hindi mo naman talaga mahal, diba? Ay oo, totoo yan, besh. Mahirap nga yun. E paano kung pangit na matanda pa yung ipapare sa kanya, diba? Ew! Ang hirap-hirap nun, Kyang. Kawawa naman si Mr. Guapo. Pero, baka naman Kyang ma-develop siya sa'yo along the way, diba? Oh, yan ka na naman. Ikaw na naman ang nag-a-assume ng kung ano-ano. Ano ka ba? Sa pagkakasabi niya sa akin kanina, parang yun lang naman talagang pakay niya sa akin eh. Dre, sabihin mo nga sa akin, pangit ba talaga ako? Uy, hindi ka talaga pangit ah. Ang ganda mo kaya, Kyang. Kaso, ikaw kasi manamit, alam mo yun, parang naluging GRO. Kasi naman ang manang-manang at ang ordinaryo mong manamit, alam mo yun. Crop top ng uso ngayon, pero halos naka Maria Clara ka pa rin. Totoo ba? Eh kasi naman, bukod sa wala naman akong pambili ng mga ganyan eh. Ay nako, para baga akong lalagnatin pag ganyan ang suot ko. Ano ka ba? Hindi na 1970s ang panahon natin, Kyang, okay? Okay lang ngayon maglabas ng kaunting skin. At saka hindi mo naman ibabalandra ang katawan mo eh. Kailangan mo lang naman ilabas yung tunay mong ganda. Para magmukha kang classy. Ganun lang naman yun. Maganda, slim ang pangangatawan ni Kyang. Malaking hinaharap nito at hulmang-hulma ang bewang niyang pagkaliit-liit. Hindi lamang ito nanonotice sa kanya dahil palaging oversized or pangmatandang blouse ang mga ginagamit nitong damit. Maganda din ang hubog ng mga balakang niya. Ika nga ng iba ay perfect body shape ang katawan ni Kyang. At ang mas nagpapaganda pa kay Kyang ay ang height niyang 5'8". Matangkad si Kyang dahil both of her parents are tall. Maraming ang nanliligaw kay Kyang na isali siya sa mga beauty contests pero siya na rin mismo ang umaayaw dahil hindi nga naman siya magaling sa speech or yung question and answer. Feeling niya ay mapapahiya lamang siya kung sakali mang ito ang mga ganong klaseng patimpalak. Sabi niya nga minsan, buti pang sumali ako sa basketball na may bardagulan kaysa sumali sa mga ganyang contests. Pero kahit pa sa ganda ng hubog ng kanyang katawan at ganda ng kanyang mukha, ay hindi pa rin ito nakaranas kailan bang maligawan at ibigin, kaya gano'n na lamang ang kanyang pag-aalinlangan sa sarili. Mababa ang self-esteem niya. Naiinggit nga si Andrea sa kanya dahil hindi niya alam kung gaano siyang kaganda. Nang makarating sa kanilang bahay ay uneasy lang si Kyang. Hindi ito mapakali at parang hindi kayang maupo ng matagal dahil panay trabaho nito sa loob ng kanilang bahay. Napansin na ito ng nanay Lydia niya at tinawag na nga nito ang atensyon ng anak para makausap ito ng maayos. Anak, umupo ka nga muna rito. Kanina ka pa walang kiburi yan eh. Wala ka namang natapos gawin. May problema ka ba, anak? Ay, wala naman ho, inay. Kaya lang ho, ano eh. Napapaisip ako, nay. Paano kung wala ako rito at alam mo yon, baka mamaya sa sobrang alaga mo kay Lola, ay ikaw naman ang magkakasakit, eh sinong titingin sa inyo? Oh, ayan na. Sabi ko na nga ba't napapanghinaan ka na ng loob? Anak, ako na lang kasi ang aalis. Dito ka na lang at baka kayanin naman ang budget ipagpatuloy mo na lang ang pag-aaral mo. Uy, hindi nay.
Ako na nga dapat ang umalis eh. Wala lang nag-aalala lang naman ako sa kalagayan yung dalawa ni Lola dito, Nay. Ay nako anak. Lahat naman kakayanin ni Nanay, 'di ba? Wala naman tayong sinusuko ang laban sa buhay 'di ba? Kaya lang natin 'to, anak. Ay, kaya nga love kita na eh. Siguro sa'yo ko nakuha yung pagiging madiskarte ko sa buhay, ano? Tumahimik ka nga dyan, bata ka. Pero Nay, pag ba makakita ako ng trabaho dito na kaya magbayad ng bahay at lupa natin, okay lang ba sa'yo na hindi na ako umalis sa bansa? Ay anak, kung meron lang man dito, syempre mas mainam yun para nakikita lang kita dito sa atin, 'di ba? Nay, may ano ho kasi, may nag-alok ho kasi ng trabaho sa akin, Nay. Malaki ho ang sweldo, Nay, tapos pwede rin ho akong mag-loan, Nay, ganun. Aba, mag-a-apply ka pa nga lang loan na kaagad yung naiisip mo. Sinasabi ko lang naman po, Nay, kasi may options na tayo agad kung saan tayo kukuha ng pera pambayad, 'di ba? Pag may trabaho kasi ako, Nay, mas madaling mag-loan kasi nga, 'di ba? Meron naman akong trabaho. Plus, habang nagtatrabaho ako, magnenegosyo rin ako sa opisina para meron pa po akong extra. Malay mo, Nay, 'di ba? Kaya ko pang isingit ang pag-aaral ko, 'di ba? Hay, hindi ko alam kung paano mo gagawin yan, anak. Pero alam mo, anak, pwede naman kitang tulungan sa gastusin. Magtutulungan pa rin naman tayo, anak. Wala namang pipigil sa'yo sa pag-abot mo ng mga pangarap mo. Susuporta ang nanay sa'yo. Basta marangal. Hindi nanluloko ng tao, anak. Laban tayo dyan. Napalunok na lamang si Kiang nang sinabi iyon ng nanay niya sa kanya. Alam niya naman na ang papasukin niya ay labag sa mga tinuro sa kanya ng kanyang ama, pero para bang naiipit na rin si Kiang dahil ayaw na rin naman niyang matali si Roland sa taong hindi niya mahal at ayaw din naman niyang magsinungaling. May mga araw talaga na dumadating na bagay na hindi inaasahan. Maaga pang kinalampag ang bahay ni Kiang ng isang lalaking hindi maawat ang ines. Pagkagising ni Kiang, ay naririnig niya ang boses ng nanay na nagmamakaawa sa kausap nitong lalaki. Sir, maawa naman na po kayo. Bigyan niyo pa po kami ng kaunting panahon para maibalik namin yung nahiram namin, sir. At saka ang usapan naman namin ni nanay mo 3 buwan namin dahan-dahanin yung utang namin sa inyo. Wala akong pakialam kung anong usapan ninyo ni nanay. Ako ang may-ari ng pera kaya patakaran kong susundin natin dito. Hindi na pwedeng umabot pa ng 1 buwan ang utang ninyo. Wala akong pakialam kung saan kayo kukuha ng pera, basta ang gusto ko ay bayaran nyo ako ngayong buwan. Hindi pinupulot ang pera, ha? Kayong mga hampas lupa kayo. Alam ko na mga style nyo ditong paawa sa mga tulad namin para mabigyan kayo ng perang gusto nyo. Pero kung panahon na ng singilan, ay ang galing nyo rin magkunwaring kawawa kayo. Para ano? Para pagbigyan kayo. Leche. Bayaran niyo ako ngayong buwan. Babalik ako muli dito sa katapusan para kunin ang pera namin. Kung hindi kayo makakabayad ay kukunin namin ang lupang ito. Lumabas na sa bahay si Kiang at tinungo ang gate ng bahay nila para ipagtanggol ang nanay. Sandali, sir. May kasulatan naman ng nanay ko at ang nanay niya, sir, ah. Tsaka, kahit mahirap kami, ay may dignidad ho kami. Gumagawa ho kami ng paraan para mabayaran ho namin ang mga utang namin. At saka sir, kung hindi naman ho na ospital ang lola, hindi naman ho kami mangungutang. Kaso walang-wala ho kami ngayon, sir. Nag-aayos naman ako ng papeles ko na maka-abroad ako. Lecheng abroad yan. Kakarampot lang din naman ang kikitain mo doon, tapos yun ang gusto mong asahan kong ibayad niyo sa akin? Walang hiya kayo, mga hampas lupa kayo. Wag naman ho kayong ganyan, sir. Maayos po namin sinanglang lupa ni nanay sa inyo, ah. Wala naman ho kami naging problema sa nanay niyo, sir. Ikaw lang naman tong mayaman nga, Wala na bang modo? Hindi mo ba kayo naturuan ni madam? Punyeta.
Sinasabi ko sa'yo huwag kang sasagot ng sagot rito at baka mamaya susuntukin ko yung nguso mo. Sige nga, subukan mo. Inawat na nga ni Nanay Lydia si Kiang para hindi na ito sabat ng sabat pa sa swapang na anak ng inutangan ng kanyang Nanay Lydia. Anak, tama na. Sir, pasensya na ho kayo sa anak ko ha. Kakagising lang ho kasi. Nay naman, tayo na nga tong inagago eh. Tas hihingi ka pa ng pasensya. Nanay naman eh. Hindi na napigilan ni Kiang at dinurog niya ang lalaki. Hoy, ikaw. Bukas makalawa bumalik ka dito at babayaran kita ng perang inangat-ngat ng bunganga mo dyan. Sana lang Sana lang paramihin ng Panginoon ang pera mo at hindi karamang bumalik sa'yo. Umalis na nga ang lalaki at nagbanta pa ito kay Kiang. Bukas makalawa, ha? Tatandaan ko yung sinabi mo. Sisiguraduhin kong may maibabayad ka sa akin sa araw na pinangako mo. Kung hindi, dalawa kayo ng nanay mong iiyak at magmamakaawa sa harapan ko. Tandaan mo yan. Nang makaalis na ang skandalosang lalaki ay agad na kinausap ni Nanay Lydia si Kiang tungkol sa sinabi nitong bayad. Hoy Kiang, nahihibang ka na ba? Saan ka kukuha ng perang pambayad sa hangal na yon? Kung mas pinapahamak mo naman ako eh. Nay, ako nang bahala, Nay. Naalala mo ba yung sinabi kong trabaho sa'yo? Kilala ho kasi may-ari ng kumpanya na pwede naman ho ako mangutang dun sa kanya. Kahit i-collateral natin yung serbisyo ko sa kanya at itong lupa natin ulit. Huwag ka mag-alala, Nay. Kasi kaya natin to. Bibigay natin ang bahid sa kanya, okay? Wala na ngang magawa si Kiang kung hindi tanggapin ang inaalok sa kanyang trabaho ni Roland. Bahala na si Batman. Sabi pa ni Kiang habang nag-iisip kung anong pwedeng mangyari sa kanya sakaling tatanggapin niya ang offer ni Roland. Nakokonsensya man ay mas nangibabaw ang awa niya sa kanyang Nanay Lydia at ang ines naman sa lalaking nanliliit sa kanya. Makalipas ang tagpong yon ay tinawagan na nga ni Kiang si Roland para mapag-usapan nila ang sagot niya sa hiling nito. This time, si Kiang na mismong nag-invite kay Roland na magkita silang muli sa coffee shop kung saan sila madalas mag-meet up. Maagang pumunta si Kiang sa coffee shop at pagdating ni Roland ay wala na siyang paligoy-ligoy pa at sinabi na nga ang kanyang pakay. Roland, nakipagkita ako sa'yo kasi gusto kong sabihin sa'yo na pumapayag na ako sa hiling mo na magpanggap sa harap ng pamilya mo na fiancé mo ako. Talaga ba, Kiang? Sobrang salamat, Kiang. Napahawak pa si Roland sa kamay ni Kiang sa tuwa dahil sa wakas ay hindi na siya ikakasal sa anak ng kaibigan ng kanilang pamilya. Napatitig naman si Kiang sa kamay nilang dalawa at slight na kinilig ang dalaga sa pagkakahawak ni Roland sa kanyang kamay. Tila nga ba naglalaro sa kanyang isipan ng mga posibilidad na pwedeng mangyari sa kanilang dalawa habang sila ay nagpapanggap. Agad namang tumahan ang kanyang pilyong imahinasyon na nagtatanong muli si Roland. Kiang, anong gusto mong kainin? Ha? Kuwan, sandwich na lang tsaka Coke? Sige. Order lang ako sandali, ha? Habang naglalakad si Roland papunta sa counter ay nakatitig si Kiang sa binata at ine-enjoy ang mga posibilidad na maaaring ma-inlove ang binata sa kanya. Feeling ko talaga magkakadevelopan kami nitong lalaki na to. Feel ko talaga na bet niya ako eh. Pinapadaan-daan niya lang sa ganito kasi baka torpe? Ay nako, mahaba na atang buhok ko. Pagbalik ni Roland sa kanilang table ay agad namang inayos ni Kiang ang kanyang composure. She made sure that somehow she is a lady worthy of love and affection. Naabutan naman ni Roland na nakaangat ang mga palad ni Kiang sa kanyang baba, kaya minabuti nitong tanungin ang dalaga. May problema ba, Kiang? Parang ang laki ata ng problema mo . Dalawang kamay kaya nasa chin mo. Wala naman. Kaya lang kasi kailangan namin ng pera dahil sa
Ulol na anak ng inutangan ni nanay eh. Ay, nagskandalo sa bahay nung nakaraan eh. Na hindi pa nga nakakadalawang buwan yung utang namin, halos mamatay na siya kakasingil sa amin. Tinawag niya pang kung ano-ano si nanay kaya, naku, inis na inis talaga ako. Halos sayain ko na nga siya makipagsuntukan eh. Kaso inawat lang ako ni nanay. Kaya ayun, hinayaan ko na lang siya. Ako, tapang mo ah. Buti hindi ka pinatulan ng lalaking naniningil. Parang papatulan na nga talaga ako nun eh. Inawat lang kami ni nanay. Bakit kaya ganun kayong mga mayayaman, ano? Oh, ba't pati ako kasali dyan sa reklamo mo? Kasi, tingin niya sa amin mahihirap. Mangungutang at mangungutang na lang kaya nakikipagkaibigan kami sa inyo. Uy, wag mo naman i-generalize lahat ng mga may kaya. Hindi naman lahat tulad nila eh. Depende rin sa childhood ng isang tao. Sa bagay, siguro nga hindi magandang childhood ng lalaki yan, ano? Hindi rin siguro yun mahal ng mga magulang niya, no? Parang kulang sa pansin kumbaga. Baka nga, hindi rin natin alam, diba? Or baka adik yun. Naku, baka nga. O siya, pag-usapan na nga muna natin yung rules natin sa agreement natin na to. Okay, o sige. Number 1. Bawal ma-in love. Okay? Uy, nito. Talaga bang in love agad? Hindi naman ako ganyan, ano? Biglang naging defensive si Kiang sa sinabi ni Roland dahil lahat ng gestures nito ay nami-misinterpret na ni Kiang. Bahagyan na rin siyang kinikilig sa mga small talks nila ni Roland. I am not allowed to be sweet sa'yo unless the situation calls us to do so, okay? Hindi kasi natin maiiwasan yung mga ganyang sitwasyon. Mabuti nang ma-inform kita agad dahil once ipakilala kita sa pamilya ko, may mga panahon talaga siguro na maiipit tayo sa mga sitwasyong magre-require sa atin na magpakita sa kanila na couple nga tayo. Okay ka ba sa ganon? Just orient yourself ngayon pa lang. And that these are all role-playing games, okay? Tahimik naman na nakamasid si Kiang ngunit tumatakbo sa kanyang isipan na laro lang talaga ang lahat ito. Okay. I get that. Ako nang bahala sa mga damit mo and I will have your looks recreated. Dadaling kita sa salon para sa new look mo. And don't worry, Kiang. Dadagdagan ko yung pera mo. Because I know this is going to be hard for you. Hindi ka pa naman sanay magsinungaling. I understand your values. Kahit ako din naman ayoko to eh. Kaso, mas ayaw ko na mamatali dun sa taong hindi ko naman mahal, diba? Ay, oo na. Compromise lang naman ako sa sitwasyon eh. Kasi kung hindi lang halos mamatay yung lalaking yun na hindi ako malalagay sa ganitong sitwasyon. Naisip ko rin naman ang sitwasyon mo, Roland. Talaga namang mahirap matali sa taong hindi mo naman mahal. At lalong hindi mo naman gusto. Salamat naman, Kiang, at willing kang tulungan ako. Anyway, bukas, dadaling kita sa salon para maipaayos na natin yung looks mo, okay? At doon na rin kita i-orient kung paano mo sila sasagutin. Okay? Sige. Matapos ang tagpong yun ay muling nagkita si Roland at Kian para sa kanyang makeover. Maaga pang sinundo ni Roland si Kiang para maaga pang matapos ang kanilang transaction sa salon at maipamili niya na rin ng damit si Kiang. Sinundo na lamang ni Roland si Kiang sa may labasan. Ayaw niyang pumunta si Roland sa mismong bahay nila dahil baka makahalata ang nanay niya. Nagpaalam na si Kiang sa kanyang nanay na mag-uumpisa na siyang magtrabaho doon sa kumpanya na nag-alok sa kanya ng trabaho. Nay, alis na po ako ha. Magtatrabaho na po ako dun sa sinabi ko nga ho sa inyo. Saan ba naman yung kumpanyang yan? Nay, malayo ho ng kaunti dito sa atin eh. Pero promise na, ipapasyal kita doon kapag nakapag-umpisa na ako. Oo, siya, sige. Patnubayan ka nawa ng Panginoon anak, mag-iingat ka ha? Opo, Nay. Tinungo nila ni Roland ang salon for Kiang's pampering. Pagkarating doon ay masayang sinalubong ng staff si Kiang at Roland. Hi sir and ma'am, welcome to Revive Salon.
Hello, thank you. Could you please give her a makeover? Maybe a hair and makeup transformation? Okay, sir. We can do that for Ma'am Kiang. I'm Kiang. Oh, napaka-unique naman po ng name ninyo, ma'am. And ang swerte mo sa boyfriend or husband. Napangiti na lamang si Kiang at agad naman siyang inakbayan ni Roland. Kaya muling kinilig ang dalaga. Sino ba naman kasi hindi kikiligin sa mga gestures na ginagawa ng binatang si Roland? Yung pagiging gentleman niya at ang pinapakita niyang care sa dalaga ay talaga namang nakakakilig. Lalo pa at gwapo at mayaman ng binata. Tila ba pangarap ng bawat babae ang magkaroon ng ganong klaseng Prince Charming? Yung bang lalaki na kayang spoil at i-prioritize. Yon ang pangarap ng mga babaeng katulad ni Kiang. Habang inaayusan si Kiang, ay pasulyap-sulyap naman ang kanyang mga mata sa mukha ni Roland, habang ito ay nakaupo naman sa likuran niya. Gwapo si Roland. Matangkad siya at makinis ang balat nito. Laging mabango, siyang nagpapatunay lamang na galing siya sa mayamang angkan. Ang galaw niya ay napaka-prim and proper din. The elite, ika nga ng marami. Wala namang alam si Kiang kung gaano kayaman at kung anong ginagawa ng binata. Lingid sa kaalaman ni Kiang ay si Roland ang CEO ng isang sikat na brewery company dito sa bansa. They own thousands of hectares of lands kung saan nakapark ang ilang mga raw materials sa kanilang brewery. Maliban dito ay may mga real estate properties sila na tinatangkilik rin ng maraming tao dahil sa mga state-of-the-art designs ng kanilang mga units at durability ng mga ito. Even the building na kinatatayuan ng salon na pinuntahan nila ni Kiang ay pagmamay-ari rin ng kanilang kumpanya. Roland has 2 more brothers na nag-aasikaso rin ng iba pa nilang line of businesses. Roland preferred to remain silent sa kung ano talaga ang estado nila sa buhay kay Kiang. He too was afraid to really tell the people about them. And well, yung mga tulad nilang mayayaman ay hindi naman binabalandra ang kanilang mga businesses and properties. They stay low-key in front of other people, but their pockets and bank accounts are full. Simple nga rin naman kasi manamit si Roland, kaya nga ba lutang din ang kagwapuhan nito. He usually wears white tees or black t-shirt and either shorts or pants depending on the occasion or place he's going to. Simple. Wala na masyado pang idadagdag sa kanya. Matapos ang 3 oras ay natapos na rin ang makeover ni Kiang. She looked stunning nang ipakita ang kanyang final look. Her hair was permed and kinuloran din ito, kaya nagmukha ring mayaman si Kiang. She looked so classy with her new look. Maganda, pero hindi masyadong stunned si Roland. You look better now, Kiang. Alam mo? Maganda ka. You just have to improve yourself and for sure makakahanap ka rin ng lalaki for you. With that kind of look, talagang mahuhook ang mga lalaki sa'yo. Ay nako, ang hirap namang i-maintain ng ganito, Roland. Pangmayaman lang to, no? Isipin mo nga, kulay lang ng buhok ko, 3,000 na kaagad. Hindi pa kasali yung treatment. Ay, ibibili ko na lang ng grocery namin yung igagastos ko lamang sa ganito. Ay, sandali, patay. Hindi ako pwede makita ng nanay na ganitong mukha ko, Roland. Biglang naalala ni Kiang na wala nga namang alam ang nanay niya sa tunay na trabaho na kanyang pinasok. Baka mamaya magtaka at magtanong ito nang walang humpay. Ay, si nanay pa naman hindi titigil yun hanggat hindi nalalaman ng totoo. Mamaya sugurin ka pa nun. Ano ba naman kasing sinabi mo sa nanay mo? Sinabi ko na nagtatrabaho ako sa kumpanya mo. O siya, sige. Para hindi ka naman problema, ay doon ka na muna sa kondo ko titira, okay? Ikaw nang bahalang magsabi sa nanay mo kung saan ka titira at bakit ka titira malayo sa kanya. I think your mom will let you live alone naman. You just tell her that the company is providing a home for their staff. Para menos gastos na rin sa staff, right? Sabagay. Pero, sige na nga, ako na nga bahala kung ano man ang irarason ko kay nanay. After magpa-makeover ay pumunta na silang dalawa sa mall para mamili ng mga damit
at mga accessories na gagamitin ni Kiang. Matapos nilang mamili, dinala na ni Roland si Kiang sa kanyang condo unit para doon na muna tumira si Kiang sa duration ng kanilang pagpapanggap. Ang gara naman ang condo mo. Roland, pwede bang bumisita dito si nanay or ang kaibigan ko? Well, pwede naman, pero kung sa tingin mo ay at stake ang trabaho mo sa akin, it's your choice. So, I think I'll leave you here, Kiang. You have everything you need here. And if you need some more, don't hesitate to call me, okay? Umalis na si Roland. At namroblema na si Kiang kung paano siya kukuha ng mga gamit sa bahay at kung paano siya magpapaalam sa kanyang nanay na bagong-bago na ang kanyang muka. Ganon pa man ay umuwi pa rin si Kiang para makapagpaalam ng maayos sa kanyang nanay Lydia. Ayaw din naman kasi niyang mag-alala ng sobra si nanay Lydia kaya labag man sa kanyang kalooban at ayaw niya mang kulitin siya ng nanay ay umuwi pa rin ito bilang respeto sa kanyang nanay Lydia. Nang makarating nga ay nakasombrero ito at itinali na lang kanyang buhok para hindi naman gaanong makita ni nanay ang kanyang new look. Mano po, Nay? Sorry po, ginabi na po ako. Kaawaan ka nawa. Nang makita ng malapitan ng anak, ay tinitigan siyang muli ng nanay. Hoy, Kiang! Bakit ganyan ang mukha mo? Kasi Nay, parlor po kasi yung tatrabahuhan ko, Nay. Ginanito po nila yung mukha ko kasi kanina wala masyadong customer kasi madalas hapon na dumadagsa yung customers eh. May kakaunting alinlangan pero mas pinili niyang pagkatiwalaan ng anak. Sigurado ka dyan sa mga sinasabi mo, ha? Ay, opo, Nay. Kasi diba, Nay, bakit naman na nasa parlor ako nagtatrabaho eh, tapos yung mukha ko gusgusin, parang hindi naman ata tama yun, diba, Nay? A little guilty, pero pinagpatuloy na lang na simulang pagsisinungaling. Nakailang rides ka ba patungo dito sa atin? Ba't parang gabi ka na talaga? 3 po, Nay, kasali po tricycle. Yun na nga po sana yung ipagpapaalam ko sa inyo eh. Meron naman ho kasing libreng staff house yung amo ko. Hindi naman ho kami gagastos pa sa renta ng bahay. Pagkain na lamang ang gagastosin namin. Nay? Okay lang ho ba sa inyo, Nay? Ay, kailan ka naman pwedeng umuwi dito sa atin? Pwede naman ho ako sa weekends, Nay. Oo siya, sige. Kung mas nakakabuti yan ay sige. Papayag na ako. Nagkwentuhan na nga lang ang mag-ina habang nag-iimpake si Kiang ng kanyang mga gamit. Matapos ay dumiretso na si Kiang sa condo unit ni Roland. Bago din umalis si Kiang, she made sure na maibigay na kay Nanay Lydia ang perang pambayad sa lupa at bahay nilang nakasangla. Nay, ito na ho ang perang pambayad sa inutangan natin, ha? Huwag na ho kayo mag-alala dahil okay na ho to lahat. Hay, anak. Salamat at pasensya ka na kung pasan-pasan mo pa rin kami ng lola mo, ha? Naku, si nanay naman, parang hindi naman ata maganda kung sa kapitbahay ko kayo iaasa, no? Nay, natuloy po sa atin yan, okay? Kaya huwag na ho kayo mag-alala pa. Mag-isip na kung ano-ano, Nay, dahil natural para sa isang pamilya na magtutulungan. Nang makapirme na si Kiang sa kondo ay lagi naman siyang chine-check ni Roland. Madalas nga nagte-text si Roland kung kumain na ba siya. At panay din ang dala nito ng kung ano-ano kung bumibisita ito sa dalaga. Panay din ang kwentuhan nila at dahan-dahan nga ay nafo-fall na si Kiang kay Roland. Pero pilit niya itong pinipigilan at ikinukuble dahil wala namang ipinagtatapat si Roland sa kanya. Madalas na napag-uusapan nilang dalawa ni Roland kung paano niyang ipapakilala ang sarili at kung saang angkan siya galing para hindi na nga magtanong pa ng kung ano-ano ang kanyang pamilya. Nang dumating na nga ang panahon na ipapakilala na siya sa kanyang pamilya, ay well-oriented at trained na si Kiang. Siya ay pinakilala bilang Mariel sa mga magulang ni Roland. Roland told his family that he will not marry someone he doesn't like. Dad, I'm really sorry to break our tradition.
It's just that I couldn't stand marrying someone I don't even like or love. And I have been with Marielle for quite some time already. I just couldn't break her heart, Dad. Anak, hindi mo pa naman namimit si Ming eh. Dad, please understand my choice. There's no need naman na makipag-merge pa tayo sa iba. And besides, Dad, I did well in our business. So please, give this one a bonus to me. Please, Dad. Landon, Daddy, I told you about it already. Alam mong Roland has his own decisions regarding that matter. And yes, may point naman ang anak natin, Daddy. Well, nakokonsensya naman ako kung i-insist ko pa ang gusto ko. When in fact, you did everything para mas lumago pa ang business natin. They portrayed well in front of his family and seems like convinced naman ang kanilang mga elders, maliban na lang ang tita ni Roland na si Tita Terry. Talaga bang girlfriend mo yan? Parang hindi naman, Roland. Why hide someone you really love for a long time? Parang napulot mo lang yung girl na yan sa kung saang bangketa. Tita, hindi ko naman tinatago si Marielle. I just needed some time and of course, I respect Marielle's timeline for this. And she's not someone from bangketa, okay? Stop saying that. Oh, really? So, Marielle, sa anong industry kayo involved? Well, I never heard of what was your family name again? Lau, sagot naman ni Kiang. Oh, never heard. Small time lang ba mga businesses ninyo? Well, not really po, but our company thrives and help other people's lives get better. Oh, that sounds charitable. At sarcastic ang tumawa. Well, anyway, your relationship with Roland might skyrocket your business. Inis na inis si Kiang nang marinig yun pero nagkibit-balikat na lamang ang dalaga para hindi na mapahiya pa sa gathering ng mayamang angka ni Roland. After the dinner ay agad na nagpaalam si Roland sa kanyang pamilya para ihatid si Kiang sa kondo. Kiang felt devastated by the humiliation na ginawa ng tiyang ni Roland. Ayaw na ayaw pa naman ni Kiang na minamaliit siya. Just before they left the mansion ay may dumating ring magarang kotse na may gwapo ring sakay. A little cooler at medyo maangas sa mga lalaking yon. Ibang-iba kay Roland na napaka-prim and proper. Hindi na nga binibigyang pansin pa ni Kiang iyon at diretso na lamang itong sumakay sa sasakyan ni Roland. Hoy, Roland, ganun ba talaga kami ng family mo? Grabe naman kung maka-humiliate si tita. Para bagang ako yung may na-hold up na ano? O yung parang ako ba'y masamang tao kung maka-humiliate naman? Hayaan mo na yan sila, Kiang. And I'm sorry for not being able to protect you from my tita. Hayaan mo na yun? Magkaibigan kasi sila nung ipinagkasundo sa akin ng family ko kaya gano'n na lang din sigurong frustration niya nang makita niya akong kasama kita. Hirap nga talaga siguro, no? Kung talagang mapapangasawa mo yung pagkakasundo sa'yo. Days gone and almost every day ay naging close na si Roland and Kiang. And there has been talks and gestures na para bang in love na rin si Roland kay Kiang. Lagi na nga lang nag-a-assume si Kiang kaya until one day, nag-decide si Kiang na mamasyal sa BGC dahil nga panay ang kita niya sa mga posts tungkol dito sa social media. Ano ba naman yung isang beses lang ay testing niya rin kung anong feeling ng kumakain sa mga sosyal na kainan at mamasyal sa lugar na pinapasyalan rin ng may mga kaya. Reward na rin kumbaga sa sariling pagpunta niya roon. Ay, ang ganda naman dito. Gusto ko rin marunasan to ni nanay. Ay, maghanap na rin siguro ako ng trabaho para madala ko naman si nanay dito. Tsaka masarap din sa pakiramdam na kasama ko si nanay sa pamamasyal dito. Ay, darating din ang araw na yon. Antay-antay lang mga langit. Magiging okay din ang lahat. Kumain si Kiang sa isang mamahaling restaurant kahit mag-isa lang siya.
At nang makapasok na at naupo na sa table, ay namangha siya sa interior design ng restaurant at sa kung gaano kagara ang mga gamit doon. Nang makita niya ng menu ay nanlisik ang mga mata nito nang makita kung gaano kamahal ang mga nakalagay na food. Sir, talaga bang ganito kamahal ang mga pagkain dito? Diyos mio, parang pwede na naming 2 linggong grocery ito sa bahay ah. Natawa naman ang waiter na kukuha dapat ng order niya. Ito na lang ho siguro sa akin, sir, tong pasta. Yan lang. Nakakahulog pa nga naman ang mga pagkain dito. How about drinks, ma'am? Wala na siguro, water na lang. Hindi na kaya ng bulsa ko yung mga juice dito eh. Kiang enjoyed her food doon sa table alone. After finishing her food ay humingi na siya ng bill and paid off her bill and even gave a tip sa waiter na nag-accommodate sa kanya. Before leaving the restaurant ay minabuti niya na munang mag-CR at mahaba-habang pasyalan pa ang mangyayari after. But before even entering the restroom ay nakakita siya ng couple na very sweet sa isa't isa. The guy was outside the girl's restroom. Paglabas mismo ng babae ay hinog at tinalikan niya ang lalaki na katalikod. Hoy, sana all. Nang humarap na ang couple, ay agad na nakilala ni Kiang ang lalaki. Ang ganda kasi ng kasama niyang babae. Chinita at tila walang pores ang kutis nito. Napakakinis at mukhang mayaman rin. Si Roland. And just like that, parang biglang nabasag na bote ang dibdib ni Kiang. Nanikip ang earbuds nito at napahawak na lamang ito sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano magre-react. Pero talagang animoy nadurog ang puso nito nang makita ang couple na sweet pa rin. Parang aatras sa mga paa ni Kiang na susulong pero bago pa man ito makagawa ng kahit na anumang hakbang ay agad na siyang nilapitan ni Roland. Hi, Kiang? Hi then. Oh, Kiang, I want you to meet Cindy. She's my girlfriend. Since college. And she's the very reason why I can't agree on the arranged marriage. Oh, hi, Kiang. Thank you so much for doing the favor para sa amin ni Roland. We can't thank you enough, Kiang. Niyakap ni Cindy si Kiang in gratitude sa pabor na binigay niya para kay Roland. Walang anuman po. Parang binuhusan ng isang balding yelo si Kiang sa kanyang kinatatayuan na hindi na halos alam kung ano pang gagawin at sasabihin. Kumain ka na ba, Kiang? Why don't we eat together, Kiang, para I can get to know you naman? Sabi pa ni Cindy. Ay, wag na ho, ma'am. Kumain na ho ako. Actually, kakabahid ko lang po sa kinain ko dito. Mahal nga eh. Oh, really? Are you sure? Baka gusto mo pang kumain ng iba. Our treat, Kiang. Hindi na po. Okay lang talaga. Sige po, alis na ho ako kasi magkikita pa po kami ng best friend ko. Sige, Kiang. Thank you ulit, ha? Basta pag may kailangan ka sa condo, bigyan kita ng pang-grocery mo. Oh, babe, ako na. Here, I have here. Hindi ko alam kung magkano to but I think this will do for a week. Cindy insisted on giving the money kay Kiang at in-insert ito sa kanyang bag para may pang-grocery ito. Hindi na nakatanggi pa si Kiang dahil napaka-insistent and persistent na Cindy. Umalis na nga lang kaagad si Kiang at hindi na lumingon pa. Na makalayo-layo na ay hindi niya na napigilang maluha. Naiyak na lamang si Kiang sa dismaya. Hindi niya sukat akalain na wala nga talagang nararamdaman si Roland para sa kanya. At wala talaga siyang laban kay Cindy. Maganda. At kahit sa pananalita nito ay halatang matalino at mayaman. Nanlumo si Kiang sa sarili. Naglalakad na lamang ito na walang klarong destinasyon. Basta ay naglalakad lamang ito sa pathway ng mall at tumutulong mga luha sa kanyang mga mata. Habang naglalakad ay binuksan niya ang kanyang bag at nakita ang perang inilagay ni Cindy sa kanyang bag. Makapal na tigwa 1,000 ang ipinasok ni Cindy sa kanyang bag. Kulang-kulang 20,000 siguro ang perang yon. Habang hawak-hawak ni Kiang ang pera ay napadaan ito sa isang sikat na bar sa BGC.
Pumasok siya at sinubukang malasing para makalimot. Iwawaldas ko lang tong perang bigay sa akin. Saklap naman itong sitwasyon ko. Wala na nga nagkakagusto sa akin. Bayaran pa. Ay, try ko na nga din yung bar. Nakikita ko naman sa TV na yung mga naglalasing eh. Somehow nakakalimot naman ng mga nararamdaman. Pumasok na nga ang dalaga sa loob ng bar at umorder ng mainom. Hindi man sanay sa inuman ay talagang challenge niya ang kanyang sarili na uminom at baka sakaling makalimot sa sakit na nararamdaman. Habang umiinom ay napapansin ni Kiang ang isang poging lalaki na nakaupo adjacent lamang sa kanyang kinauupuan. Somehow ay natatawang lalaki sa kanya dahil tulala lamang ito habang umiinom. The guy was certain that Kiang was going through something really hard. Tipsy na si Kiang after a few shots. Nakahandusay na nga rin siya sa table. Napahagulhol na rin ito sa sobrang frustration at kalasingan. Dahil nga mag-isa rin ang lalaki ay minabuti niya na lang na samahan si Kiang dahil nag-uumpisa nang pumasok ang mga partygoers sa bar. Magandang babae din si Kiang. At naka-crop top din ito at naka-skirt. The guy intended to protect Kiang kasi baka mamaya bastusin pa siya ng mga barumbadong lalaking pumapasok sa bar. Hi miss, I'm Rainier. Oh? Tinitigan siya ni Kiang ng bahagya at bumalik sa pagkakayuko sa table. Ikaw pala yan eh. Iniba mo pang pangalan mo. Kalimutan mo ba agad? The guy wondered what she's talking about. I'm sorry? Sorry? Huwag ka na mag-sorry. Okay lang naman. Nag-expect lang naman kasi ako kasi naman diba? Bakit ka ba text ng text kung kumain na ako? O kung okay lang ba ako? May food ka pa ba dyan? Punyeta, pinaasa mo lang ako eh. Natawa na lamang si Rainier and kept listening sa rants ni Kiang. Ano ba kasi pangalan mo? See? Ganun kayo mayayaman eh. Kinakalimutan niyo agad yung mga mahirap na tulad namin. Napaupo naman ang maayos si Kiang na sobrang gulo ng buhok. Ako si Kiang, diba? Kiang! K-Y-A-N-G. Kiang! Huwag mo kalimutan na. Okay. Hi, Kiang. I'm happy to meet you. Lasing ka na, Kiang. Oh? Ayun ka na naman sa care-care na yan eh. Alam mo, ikaw? Dinuro-duro pa ni Kiang si Rainier. Oo, ikaw. Pinaasa mo lang ako eh. Alam mo yon? Kala ko naman gustong-gusto mo na ako kasi alam mo yon, sobra ka mag-care sa akin. Yung para bang alam mo yon, mahal mo na rin ako kaso hindi mo lang masabi sa akin tapos ang ending. Gaga talaga ako eh, no? Napaniwala mo talaga ako. Ako naman tong si tanga na nag-assume na baka may gusto ka na nga siguro sa akin. Alam mo, lasing ka na Kiang. I don't think you should drink some more. Tama na. Uy, huwag kang ganyan. Kaya kong bayaran itong mga ininom ko, no? Huwag kang baka gusto mo rin ilibre kita. Napakamot na lamang si Rainier sa kanyang ulo at natawa sa ginagawa ni Kiang sa kanyang sarili. Tumayo naman si Kiang at sumayaw-sayaw sa harap ni Rainier. Ano? Ba't mo ako tinititigan? Maganda ba ako? Alam mo, umupo ka na. Mamaya matumba ka dito, may masama pang mangyari sa'yo. Rainier was about to assist Kiang pero natumba na sa Kiang at dali-dali naman siyang sinalo ni Rainier. Nakasablay pa sa leeg ni Rainier ang mga kamay ni Kiang. Habang unti-unti siyang tinatayo ni Rainier ay napatitig si Rainier sa mukha ni Kiang na sobrang cute at ang mamula-mula nitong bibig ay talaga namang nakakahalina. Pangit ba ako? Paiyak niyang tanong sa lalaki. Of course not. Ang ganda mo kaya. Tsaka matangkad ka pa. Maganda? Sure ka? Ginugud time mo naman ako eh. Umiyak na nga lang si Kiang. At talagang humahagulhol pa ito ng pag-iyak. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Oh?
Pati ba bahay ko ay nakalimutan mo na? Malapit lang naman yun dito eh. Doon lang sa Tower City. Alam mo yung room 433. Okay na. Bahay mo yan eh. Kinalimutan mo. Ano ka ba? Oo, sige na. Ihahatid na kita. Alam ko yung lugar. Of course, alam mo talaga. Sa'yo yun, diba? Miss, lasing ka na. You calm down, okay? And I'll bring you home. Talaga? Iuwi mo ako? Hindi mo ako iiwan? Natatawa na lamang binata sa pagiging hysterical nito. Ay, nako. Oo na. Sige, hindi kita iiwan. Talaga ba? Oo, sabi. Tas ano? Ikikis mo rin ba ako? Napapalingo na lamang si Rainier sa mga binibitawang salita ni Kiang. Oh, bakit wala kang sagot? Nasa kotse na ng binata si Kiang. Rainier assured na naka-seatbelt na ang dalaga dahil hindi niya na nga makontrol ang mga kilos nito. Alam mo ba, hindi ko pa natatry ang makis. Like, wala talaga. Wala naman kasi nagkakagusto sa akin eh. Lagi lang din ako nahuhulog sa maling akala. Alam mo yun? Ay, ang tanda ako na. Pero hindi pa ako kailanman nakaranas ng holding hands. Kiss sa pisngi, kiss sa lips. Ay nako, sa edad kong to ngayon, virgin pa rin ako. Alam mo yun? Buti pa nga yung high schoolers eh, may love life. May ako. Ay, wala. Tawang-tawa si Rainier of how genuine this woman she was with that time. Pinipigilan lamang ni Rainier ang sarili sa pagtawa pero hindi niya na halos makompose ang kanyang sarili dahil sa sobrang tigil niya sa pagtawa. Nastuck sa traffic ang dalawa dahil umulan na rin ang bahagya ng mga oras na iyon. Hindi kalaunan ay nakatulog na nga si Kiang sa kinauupuan. While Rainier was waiting for his turn to go, napatitig ito sa dalaga at talaga namang nagandahan ng binata sa angking ganda ni Kiang. Rainier found her beautiful kasi wala ngang makeup si Kiang. Very simple and low-key na babaeng walang masyadong luho. Hindi tulad ng mga babaeng madalas niyang makadate. And that Rainier was amazed na virgin pa rin si Kiang despite of her age. Ika nga niya, mahirap nang hanapin ang babaeng nire-reserve ang sarili para sa mapapangasawa. These are worth the wait and sacrifice kind of woman. Ito yung mga babaeng paglalaanan ko talaga ng effort at panahon. Tila nga ba umaayon ang panahon kay Rainier dahil sa nakilala niyang babae sa bar. Nang marating ang condominium ay pinasok na rin ni Rainier si Kiang at nilapag sa couch. Kilalang kilala ni Rainier ang may-ari ng unit ni Kiang. Kaya pinili na lamang ni Rainier na magstay for the interest of the unit's owner at ang safety din ni Kiang dahil mamaya baka kung ano pang mangyari sa dalaga. Takot din si Rainier na baka mamaya tumalon ito sa building. Kaya minabuti nito ang samahan ng dalaga. Saan ka na? Nakapikit at hysterical na sabi ni Kiang. I'm just here, Kiang. Don't worry. Naupo naman si Rainier sa lapag malapit sa couch kung nasa nakahiga si Kiang. Patuloy na tinititigan ni Rainier ang dalaga at marahan itong tinatabi ang buhok na nakalugay. Hindi ba ako maganda? Maganda ka nga. Maniwala ka sa akin. Diloloko mo naman ako eh. Unconsciously, Kiang faced towards Rainier at bumungad ang malaanghel na mukha ni Kiang kay Rainier. Agad namang umandar ang pilyong utak ni Rainier. Para naman kasi nanghahalina ang mga bibig nitong dalagang ito. Amoy na amoy pa ni Rainier ang amoy ng alak sa bibig ng dalaga. Kung maganda, ba't hindi mo malang ako gusto? Gusto nga kita. Alam mo, tumigil ka na kasi mamaya hindi pa ako makapagpigil. Hahalikan na kita. Sinasabi mo lang yan para gumaan ang loob ko. Wala nang pag-aatubili pa ay tinigil na ni Rainier ang rant ni Kiang at hinalikan na nga ito sa lips ng dalaga. After nito ay niyakap ni Kiang ng mahigpit si Rainier at naiyak na lamang ito habang nakayakap ng mahigpit sa binata. Huwag mo akong iwan, please.
Hysterical in her being drunk ay hinila ni Kiang si Rainier kaya nakapatong na lamang si Rainier kay Kiang. Rainier tried to stand away from Kiang pero hinila siya muli nito at hinalikan ng kaagad. Hindi na nga napigilan ni Rainier ang sarili at ginantihan na lamang ng passionate kiss ang mga uhaw na labi ni Kiang. Kiang dived in the moment and had gone with the warmth na nararamdaman nilang dalawa. Unti-unti na rin itinaas ni Kiang damit na pantaas ni Rainier at gano'n na din si Rainier. Kinarga na ni Rainier si Kiang papasok sa kwarto habang patuloy na hinahalikan ang mapupulang bibig ni Kiang. The heat was unstoppable at nangyari na nga ang hindi dapat nangyari. Hindi na rin napigilan ni Kiang ang sarili at isinuko na lamang ang kanyang pagkabirhen kay Rainier. After what has been, ay naiyak na lamang si Kiang. Nakita naman ni Rainier na tumulo ang mga luha ni Kiang. Agad naman itong pinunasan ng mga luha ng dalaga at binigyan ito ng assurance na hindi siya pababayaan nito. Kiang, don't worry. Hindi kita iiwan, okay? I'll be with you. Don't cry. I'm sorry, hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Kasalanan ko din naman eh. Shh, tahan na. Kiang, you deserve a real love. Kaya huwag ka nang umasa pa sa mga bagay na hindi naman para sa'yo. I'm here for you, okay? Still tipsy ay tumango na lamang sa Kiang at niyakap ang binata ng mahigpit. Nagsama nga ang dalawa hanggang magdamag. Kinaumagahan ay kinailangan ng umalis si Rainier dahil kailangan niya pang bumiyahe ng Mindanao para sa opening ng bagong condominium building ng grand opening. Hindi na ito nakapagpaalam kay Kiang dahil hindi niya pwedeng i-miss out ang flight niya. Siya din ang inaantay doon sa Mindanao para mag-start ng ceremony. Kaya iniwan niya na lamang si Kiang at hinalikan ito sa kanyang labi. Pagkagising ni Kiang ay nananakit ang lower extremities nito at tila ba nadaganan siya ng pagkabigat-bigat na bagay. On her bedside table was a note clipped sa lamp. The note says, Kiang, wait for me. OMG. Totoo nga talaga nangyari kagabi? Oh shit, nakakahiya kay Roland. Shit, my God. Nakakahiya. Bigla na lamang naiyak si Kiang nang maalala na meron ngang nangyari sa kanila ni Roland nung gabing yon. Bukod sa nawalang kanyang virginity, ay yung hiya niya sa kabutihang loob ng binata. Naghalo na nga ang kanyang nararamdaman na hindi niya mawari kaya minabuti niya nang bumangon agad at pumunta kay Andrea. Andrea! Uy! Labas tayo! Bagon ka na muna dyan, tas punta tayo somewhere. Pumasok na kaagad si Kiang sa kwarto ni Andrea at binalabog ang best friend ng pangungulit. Bumangon ka na! Huwag ka na matulog! Bilis na! Uy! Kaya aga-aga, bakit ka andito? Alam mo ba? Ilang oras pa nga lang ang tulog ko tas iistorbohin mo ako ng ganyan? Ano ba kasi? Sige na, bumangon ka na. Alis tayo. Sige na. Maawa ka. Dali na. Ano ba kasi? Sabihin mo na kasi. Di nga pwede dito. Tayo na. Dali na. Oo na. Ito naman sandali. Hindi na nga naligo pa si Andrea dahil nagmamadali na nga si Kiang na makapag-usap sila na maayos. Nang makalabas na sila ay sinabi na nga ni Kiang ang nagawang hindi kaaya-aya. Dre, ano kasi? Nalasing ako kagabi. Anak ng tupa naman, Kiang. Yan lang ba sasabihin mo sa akin? Pangako mo muna sa akin na wala kang pagsasabihan. Hindi ko naman kasi alam kung anong mararamdaman ko eh. Naghalo ng takot, hiya at pagkadismay ako sa sarili ko. Pwede ba? Sabihin mo na nga sa akin, ano ba kasing ginawa mo? May nangyari sa amin ni Roland. What? Ulitin mo nga. Tinakpan ni Kiang ang bunganga ni Andrea dahil nakakuha na sila ng atensyon ng mga nandun din sa lugar kung saan sila nag-uusap. Yung bunganga mo, Dre, ano ka ba? Oh, so ano nga? Kasi lasing ako kagabi. Tapos nakita ko doon ni Roland sa bar.
Siguro nagkalat ako dun sa bar kasi lasing na lasing ako kaya inuwi niya ako dun sa kondo. Tapos naalala ko, ako yung nag-aamok na halikan niya ako. So ano na, besh? Wasak na ba? Wasak, besh. Wala hindi ko na mapigilan. Habang nagkakwentuhan ay tumatawag si Roland kay Kiang. Hindi na ito sinagot pa ni Kiang at diniscard na lamang ang call ng binata. Pinakita pa ni Kiang ang note na iniwan ng binata sa kanyang kwarto. Ito yun, Dreo. Wala na nga ata ako mukha pang ipapakita kay Roland dahil sa nagawa ko, besh. Di ko man lang inisip yung girlfriend niya. Shucks! May girlfriend ba? Bes, tinake advantage ka niya. Walang yung lalaki yun Bes, baka gawain niya talaga yun. Kaya siguro binayaran ka niya na magpanggap kasi trip ka rin niya. At para mapagsamantalahan ka niya. Tingin mo ganun ba yun? Hindi naman siguro, Dre. Pero alam mo ba, alala ko kasi sabi pa, Rainier daw ang pangalan niya. Ano ko ba naman, Kiang? Huwag kang bobo pagdating sa ganyan. Alam mo yung mga taong yan, nasasanay sila sa ganyang ginagawa nila dahil mahirap tayo. See? Nagtitake advantage na nga siya sa'yo, papapakilala pa siyang ibang tao siya. Para ano? Para lang madali kanyang mapasunod sa kanya. Kaya gago yung lalaking yun, ano? Ano ka ba? Alam mo, hindi tayo tulad nila mag-isip. At tapos pag nagreklamo tayo, tayong mali. Tapos ano? Hahayaan mo lang sila na ganyan ang trato sa'yo? Ano ka ba naman, Kiang? Mag-isip ka nga. Naiyak na lamang si Kiang. Anong gagawin ko? Sugurin mo yan. Alam mo, Kiang, hindi ka titigilan yan hanggat nandun ka sa poder niya at hindi ka magrereklamo. Gagawin ka lang pampalipas oras ng gagong lalaking yan. Halika, punta tayo dun sa kondo niya. Makikita niya kung anong hinahanap niya. Mga taong yan, mga abusado. Naku, mga walang hiya. Pwede bukas na. Wala pa akong lakas eh. Hindi. Wala nang bukas pa. Hindi, ngayon na tayo pupunta. Ngayon na. Gabi na eh. Huwag mo na nga akong pigilan, Kiang. Tara na. Wala na nga nagawa si Kiang kundi dalhin si Andrea sa condo unit na tinitirahan ni Kiang. Pagdating doon ay tamang-tamang andoon si Roland at nag-aayos ng ilang mga gamit na dadalhin niya para sa kanyang seminar sa ibang bansa. Hoy, Roland! Yes? Bakit parang galit ka? Anong parang galit? Galit talaga ako? Walang hiya ka? Sinampal at sinabunutan pa ni Andrea si Roland para sana ibigyan ito ng leksyon ng dalaga. Nabigla na lamang si Roland sa mga inaakos na sa kanya ni Andrea. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ni Andrea dahil una sa lahat ay wala naman siyang kahilig-hilig sa mga bar. Hindi rin siya umiinom at wala din siyang kung anong bisyo. For 6 years of relationship kay Cindy, hindi siya kailanman nagloko. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit nagwawala si Andrea. Walang hiya ka? Nagpanggap ka pang ibang lalaki, ha? Rainier pala, ha? Bakit? Para saan na kailangan mo magpanggap? Para ano? Para mapagsamantalahan si Kiang. Alam mo na hindi matalino tong kaibigan ko, pero hindi siya puta na pwede mong pagsamantalahan. Kaya maghunos dili ka sa nararamdaman mo. Wait, anong sabi mo? Rainier? Oh, buti naman at naalala mo kung anong pangalan ng ginamit mo kagabi para lang makuha mo ang gusto sa best friend ko. Sandali nga. Kausapin ko lang muna si Kiang. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Kiang? Nagkita kayo ni Rainier? Tumango lamang si Kiang. Hayaan mo muna ako magsalita, Andrea, okay? Una sa lahat, wala ako dito sa Metro Manila kagabi. Kasi I had to fly to Davao after my lunch with Cindy. May kailangan kaming buksan na condo building doon and my presence was highly needed doon kanina. Kaninang umaga we opened the building and I was there hanggang 2 p.m. before my flight.
Wala din ako dito kagabi and you know what? Hindi ko kailanman naging hobby ang pumunta sa bar at uminom or kung ano man. Pangalawa, if it's Rainier, you say, then Rainier is my twin brother. He is the one who loves to go sa bars. Baka nga bar niya pa yung napuntahan mo eh. Kaya wag niyo nga akong pinagbibintingan ng bagay na hindi ko ginawa. Namula si Kiang at Andrea nang marinig ang explanation ni Roland. And a few seconds after Roland expressed his side, kumatok si Rainier. Okay? Yan? Pointing to the person sa door. Yan si Rainier. He's my twin brother. Hi, ladies. Bro? I guess it's fair that you tell these ladies what happened last night. Okay. So ako yung kasama mo kagabi, Kiang. Have you read the note I left here? I'll be back. Babalikan kita talaga ngayon. Oh, shit. Nilapitan ni Andrea si Roland sa bahingi ng paumanhin sa gwapong binata. Sir Roland, sorry po. You know what, Dre? I could have sued you sa ginawa mo, but you know what? Malaking utang na loob ko kay Kiang, kaya hindi ako magrereklamo sa ginawa mo dahil alam ko na concern ka lang sa kaibigan mo. Hindi na nagpaalam pa si Kiang pero hinila niya na lamang si Andrea palabas ng condo unit at lumabas na sila ng building. Habang tumatakbo pababa at palabas ng building ay sinasabi ni Kiang nararamdamang kahihiyan. Shucks, nakakahiya tayo, Andrea. Ay, nakipag one night stand ako, bes. Ay nako, alam mo, parang matutunaw ako sa hiya. Sabat din ni Andrea. Nag-usap naman ng masinsinan sina Roland at Rainier na makalabas ng dalawang dalaga. So, ikaw ang may kasalanan? Tanong ni Roland kay Rainier. Looks like I just found the love of my life, bro. Seryoso na yan? Yes, of course. Kung may Cindy ka, may Kiang na ako. Bro, she's such a beauty. I know she is a good lady. Maayos na babae at hindi ka peperahan nun. Madiskarteng babae din yun. She's a breadwinner sa family nila. A very pure heart it is. Tulungan mo naman ako, bro. Well, the best I can give is her contact number. I have nothing else to give kasi ikaw naman ang may gawa ng complaint niya kagabi. You fix it and make it right with her. I will, bro. I won't stop hanggat hindi ko siya mapapangasawa. Well, I guess you found your match. Matapos mag-usap ng kambal ay kinuha na nga ni Rainier ang contact number ni Kiang at nag-strategize na kung ano ang mainam na strategy sa panliligaw. Hindi na bumalik pa si Kiang sa condo unit. Hindi na rin siya binother ni Roland but they continually kept the communication pati na rin kay Cindy. In one of her usual tambay sa labas ng buhay ay nagulat si Kiang sa isang magarang sasakyan na tumigil sa tapat ng kanilang bahay. She just stared at it at pumasok sa loob ng bahay. Si Nanay Lydia naman ay papasok na ng kanilang bahay galing sa palengke nang manotice ang lalaki na nakasilip sa labas ng kanilang gate. May dala itong flowers at basket of goodies ang lalaki. Iho, sino bang hinahanap mo? Ay, good afternoon po. Ako nga po pala si Rainier. Dito po ba nakatira si Kiang? Tinitigan ng lalaki ng taas baba. Oo, dito nga nakatira. Anak ko siya. Bakit ba? Ay, pwede po ba ako magmano? Aba, hindi naman tinatanong yan, iho. Ginagawa yan. Ano po, tita? Aakyat ho sana ako ng ligaw kay Kiang kung okay lang ho sa inyo. Mabutit alam mo kung saan ang bahay niya. Talagang nanligaw ka, ha? Opo, tita. Seryoso po ako kay Kiang eh. O siya, pasok ka muna. Hindi naman ako magde-decide niyan, iho. Pero kung permiso ko ang hinihingi mo,
ay pwede ka namang dumalaw sa anak ko. Pero ang desisyon kung magiging girlfriend mo siya, ay depende na rin yan sa panunuyo mo. Halika, pasok ka na muna. Thank you po. Anak, Kiang? Nasa loob ng kwarto si Kiang. Nay, sandali lang ho, may inaayos lang ho ako dito sa kwarto. May dala ho ba kayo? Wala naman, pero may naghahanap dito sa'yo, nak. Agad na lumabas si Kiang dahil nasa tapat lang naman ng sala ang kanyang kwarto. Nabigla naman si Kiang na makita si Rainier sa kanilang sala. Oh, andito na pala si Kiang, iho. Napatitig si Rainier sa dalaga. At tinungo niya si Kiang at iniabot ang mga flowers sa dala niya. Flowers for you, Kiang. Ah, thank you. Paano mo nalaman ang bahay namin? Nagtanong-tanong na lang ako dyan sa labas. Sabi kasi ni Kuya, taga banda rito daw kayo, kaya minabuti ko na lang nahanapin ang bahay ninyo. Buti naman di ka nahirapan. Hindi naman. Porsigido naman ako eh. Talaga lang oh. Ay nako, upo muna tayo dun sa sala, halika. Tinungo na ni Nanay Lydia ang kusina para makapagluto ito ng dinner. Nung naiwan na silang dalawa sa sala ay tahimik ang dalawa dahil nahiya rin si Kiang sa mga ginawa niya sa bar at hindi niya rin actually alam kung paano mag-uumpisa ng conversation with him since nadyajahe siya. Kamusta ka na ba, Kiang? Yan talagang itatanong mo, ha? Eh syempre okay naman ako. Nahiya lang kasi ako kasi dahil sa kambal mo pero wala, ewan. Hinawakan ni Rainier ang kamay ni Kiang. Sabay sabing, Kiang, I told you to wait for me. Sorry, kasi, wala na kasi ako sa sarili ko nun eh. Sandali, bakit pa kasi andito ka? Maniligaw. Pwede bang mamani ka na? Naku, siraulo ka talaga. Kiang, seryoso ako sa'yo. Hindi ko lang talaga napigilan yung nangyari sa atin. Shhh! Ano ka ba? Parinig tayo ng nanay, patay talaga ako. Kiang, I want you. At maniwala ka. I want to marry you. I love you, Kiang. Huy! Maghunos dili ka nga. Ganyan ba kaagad? Kiang, handa naman akong gawin lahat para sa'yo eh. Hindi naman yun lang ang habol ko sa'yo. Gusto kita. At gusto na kitang makasama habang buhay. Tumahimik ka nga muna. Tignan natin kung talagang hanggang saan ka. Oh, are you challenging me? I won't say no sa challenge mo. Iho, sandalit guguluhin ko muna yung paniligaw mo. Dito ka na kumain at nagluto ako ng gulay. Kumakain ka ba ng gulay? Ay, opo tita. Tinungo na nga kaagad ni Rainier ang kusina kahit pa hindi nagpaalam kay Kiang. Tita, mahilag po ako sa gulay. Mukhang mabango po yan ah. Ay oo, tawag dito sa Ilocano ay dinengdeng. Kumakain ka ba nito? Ay opo naman. May maitutulong po ba ako tita? Aba. Para-paraan na, galing ah. Sabat naman ni Kiang. Ano ka? Close na kami ni tita, no? Ewan ko sa'yo. Tinahak na nga ni Rainier ang paniligaw ng sincero kay Kiang. Makagaan na naman ang loob ni Rainier ang Nanay Lydia. Minsan nga'y sinasamahan pa ni Rainier si nanay sa pagbebenta ng isda sa palengke. Kaya nahulog na rin naman si Kiang sa magalang at maparaang panliligaw ni Rainier. Rainier, punta ka dito sa bahay. Uy, paano mo nahulaan? Papunta na nga talaga ako dyan. Alam mo, gusto kong lumabas. Yung gusto kong pumunta sa medyo overlooking or somewhere na mataas na walang resto. Yung uupo lang tayo sa likod ng car mo habang nakatingin sa city lights or tingin sa stars. Oh, sige. May alam ako, my love. My love talaga ha? Oo naman, manifesting tawag doon. Ano ka ba? Nang makarating ay tinungo na nga nila ang paboritong lugar ni Rainier na overlooking area. Nagdala na din si Rainier na makakain nila habang nandoon sila sa bundok.
Pagdating doon ay nagbuntong hininga si Kiang habang nakatingin sa scenic view ng city lights. Ang ganda naman dito. Lagi ka ba dito? Hindi naman palagi, pero pag gusto kong umalis sa ingay ng city, umaakyat ako dito. Ganda, no? Oo. Agad nilalapitan ni Kiang si Rainier at nanilikan nito sa lips, sabay yakap ng mahigpit sa bewang nito. Uy, sandali. Hindi ka naman lasing, diba? Ano ka ba? I love you, Rainier. Sandali. Ulitin mo nga. I love you, mahal? Parang pangit naman ng mahal, no? Love? Honey? Sandali. Pakiklaro? Tayo na nga! Ano ka ba? Tumalikod na kaagad si Kiang. Bago pa man makalayo si Kiang ay hinila na siya pabalik ni Rainier sa kanyang mga bisig at ikinulong ito sa mahigpit na yakap. I love you, Kiang. I don't want any other woman than you. I only want you, my love. Hinalikan na ni Rainier ang nobya at hindi na pinakawalan pa. Hindi na rin siya nito pinakawalan ni Rainier. Rainier hugged Kiang so tight at kinandong niya ito sa kanyang mga paa habang nakaupo ito sa likod ng kanyang sasakyan. Tara, uwi na tayo, love. Tumayo na yung mga hindi dapat tumayo. Tinukso pa ito ni Kiang ng maigi by kissing Rainier so hard sa lips. Ikaw, nag-aamo ka na naman ng ano, ha? Uwi na tayo, baka mamaya putulan na ako ng dila ni Nanay Lydia. Nang mahatid sa bahay, pabiro naman nagmano si Rainier kay Nanay Lydia. Nay, gandang gabi po. Nanay na kita, ha? Oh, bakit? Parang good news ang nangyari, ah. Ay, syempre, Nay. Kami na ni Kiang, eh. Oh, di nanay na kita, diba? Aba, panalong man ako, ah. Nanay talaga. Ay, talaga namang manoko ito. Ano pa ba naman ang hahanapin ng nanay? Inililigawan ka na ng maayos. Hindi ka dinadala kung saan-saan tulad ng iba dyan, hindi ba? Abay, siya talagang manoko. O ano? Happy na ba? Sinagot ka na? Appear tayo, Nay! Sabi pa ni Rainier. Nag-invest na nga ng maayos at formal na relasyon si Rainier sa nanay ni Kiang at sa kanya mismo. Hindi na nila inulit pa ang nangyari sa kanila noon at pinurso na nila ang tama para sa kanila. Ilang buwan pa ay kinunsyaban na rin ni Rainier si nanay sa pagpo-propose ng kasal kay Kiang. Rainier invited Kiang's family for a time sa beach. Pagdating sa beach ay may mga inassign na si Rainier to prepare for the event. And at that time, sa sinabi ni Rainier ay ginawa na nga niyang pagpo-propose sa nobya. Habang naglalakad ang dalawa sa dalampasigan, ay bigla na lamang nagsipag-ilaw ang mga lights na pinaset up ni Rainier sa beachfront. Kiang felt so magical nung mga panahong yon at nabigla na lamang siya na hindi na nakahawak sa kanyang kamay ni Rainier. Naiwan na pala iyon sa kanyang likuran. Nang gumaling ito ng tingin ay nakita niya na lamang si Rainier na nakaluhod at may hawak ng maliit na box. Love, I can't wait for the day na makasama kita sa isang bubong and spend my life with you for the rest of our lives. Love, will you marry me? Naiyak na lamang si Kiang habang nakatingin kay Rainier at agad na inalalaya ng nobyo sa pagtayo. Yes, yes, of course I will marry you, love. Everybody celebrated because Kiang said yes. Naging masaya at intimate ang gabing yon. The wedding took place 2 weeks after the proposal. Kiang, my love, I thank God for your life. You are an epitome of God's love to me. Ikaw ang nagturo sa akin na mayroon nga talagang darating na maganda every after storm. You are the rainbow in my sky, my love. And I can't wait to spend the rest of my life with you. And by the power vested in me, I now pronounce you Rainier Young and Kiang Rodriguez, husband
and wife. You may now kiss the bride. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!